Tingnan mo, kahit alin, igat o ahas dagat, kainin na natin. Matatalas ang iipin na delikado, pwede kang mapatay. Aray, matindi ang kagat ng dagat. Isa siguro ito sa mga pinakabaliw na hayop. Magandang umaga mga kaibigan, narito tayo sa isang islang walang tao. Sa susunod na 3 araw, susubukan nating hulihin ang sarili nating pagkain. Manghuhuli tayo ng pinaka-eksotiko at kakaibang hayop sa mundo. At sa mga susunod na araw, nagkaroon ako ng ideya tungkol sa ilang mga hayop na gusto kong subukan kung pwede nating kainin. Wild talaga to pare, hindi na ako makapaghintay na isama kayo sa misyon. Abangan nyo kung ano mahuhuli natin. Ngayon, bubuksan ko ang backpack at ipapakita ang mga dala para sa mga susunod na araw. May kakaiba tayong sandata tulad ng sibat na gagamitin sa unang araw, mukhang sira na agad, parang ulo ko lang. May fins at sibat tayo na gagamitin bilang sandata sa mga susunod na araw. May tulis din tayo. Meron tayong wetsuit, syempre meron tayong dive mask at ang signature nating jungle juice. Ito ang mabilisang pampalakas. Iniinom lang natin to pag sobrang bagsak na tayo. Alam nyo na, iinumin ko yan at parang buhay ulit ako pare, may machete tayo dito. Sana makatulong to sa pagbukas ng niyog at paglilinis ng hayop. May GoPro tayo dito at halos yan na lahat ng gamit natin sa kamera. Literal na andito tayo sa isa sa pinaka-nakakabaliw na lugar sa buong mundo. Hindi ako kukuha ng mga nakasanayan kong kunin itong mga susunod na araw. Gusto kong hanapin yung mga kakaiba at kamanghamanghang nilalang na pwede kong ikwento sa inyo at ipakita sa inyo sa mga susunod na araw. Kaya magdadive tayo, manghuhuli ng sarili nating pagkain, maghahanap ng makakain sa lupa, gagawin ang lahat ng kaya natin para mabuhay dito sa isla. At ito ay magiging isang matinding hamon. Isa sa mga pinakamasayang bagay sa pagiging nandito ay ang mga puno ng niyog na nakapaligid sa atin. Ito ang magsasalba sa atin sa mga susunod na araw habang nililibot natin ang islang ito. Kailangan nating manatiling hydrated dito at ang mga puno ng niyog na ito ay magiging perpekto para sa atin. Ipakikita ko sa inyo ang isang mahusay na survival technique gamit ang ating itak. Ito ang natutuhan ko rito sa isla tungkol sa mga niyog. Bubuksan muna natin ito. Grabe ang talas ng itak na ito, sobrang talas pare. Makikikita mo habang hinihiwa ko, iniiwas ko yung talim ng itak ko ng ganito. At ang ginagawa nun ay tinatanggal agad yung balat. Nabuksan na natin, kita mo? Ang dali lang gawin. Inumin muna natin to, saka ko ipapakita ang trick. Ngayon, ang dami at sarap ng batang nyog. Naubos na rin natin ang sabaw nito. Ang gagawin natin ngayon ay kukulin natin ang itak natin tapos hihiwain natin ito ng diretso sa gitna. Ganyan lang, kita mo, andyan lahat ng laman sa loob, oh. Hindi pa ito ganap na nabuo pero maganda, malambot at ayos. Ang problema, walang paraan mailabas ito. Kaya hahanapin natin yung matulis na dulo ng niyog dyan. Tatanggalan lang natin ng kaunting piraso, ganito lang, at parang nagiging maliit na kutsara. Tingnan mo yan pare. Ganyan mo, makukuha ang masarap na laman ng niyog. Isa to sa mga pinakamasarap dito sa mga isla. At kita mo, halos nakuha na natin lahat ng laman ng niyog na yan. Sige, itabi natin itong niyog para sigurado. Itatapo lang natin dito sa damuhan. Ayos na yan. Kita niyo naman! Tingnan niyo kung gaano karaming bagay ang inaano dito sa tabing dagat na to. May mga tsinelas, sapatos at iba pang gamit dito. Sana may sirenang inanod dito sa tabing dagat para sa akin. Pero sige na nga. Tingnan mo pare, kita mo yung maliit na lubid. Gagamitin natin to mamaya pero kailangan munang makahuli ng hayop. Ipapakita ko rin kung paano gamitin to sa pagluluto. Mukhang sobrang delikado sa labas ngayon. Tara na, dala na natin ang sibat natin. Panahon na para manghuli baby. Tingnan natin kung anong hayop ang makikita natin. Tara! Tara na. Heyos!
Mga pare, nakuha na natin ang isda, pero mukhang may nakita tayong posibleng sugatang ibon. Titingnan natin. Hoy, 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 oh, hoy, oh! Sinusubukan kong maging kaibigan mo. Sinusubukan kong maging kaibigan mo. Sinusubukan kita ang kaibiganin, pare. Malamang nasugatan niya ang pakpak, mga pare. At malapit nang tumaas ang tubig, kaya malulubog siya sa loob ng mga 2 oras. Kaya ang gagawin natin, dadalhin natin siya pataas sa lugar ng mataas na tubig kung saan tayo magluluto. Baka makahanap tayo ng lugar para siya makabawi o makapahinga. Kailangan nating pangalanan ng ibon. Kaya sabihin nyo sa mga komento kung ano sa tingin nyo ang dapat nating itawag sa kanya. Tingnan nyo siya, ang tapang kahit maliit. Dadali natin siya sa lilim, mga pare. Gusto ko siyang mailayo sa araw. Uy, kalma lang. Gusto ko lang siyang mailayo sa araw at tingnan kung kailangan niya ng tubig or iba pa. Dito natin siya dadalhin. Minsan, kailangan lang nilang patuyuin ang balahibo para muling makalipad. Gagawa tayo ng maliit na tahanan para sa kanya. Sa tingin ko, alam niya na tinutulungan ko siya ngayon. At least, maganda at malamig ang pwesto niya. Buhay siya at di tatamaan ng alon. Sige, wala na tayong magagawa ngayon. Binigyan ko siya ng tubig pero tumanggi. Masaya naman siya dito kaya pabayaan na lang natin siya magpahinga. Grabe talaga yung dive na yon, mga tol. Nilagay lang namin yung ibon sa mga bato sa likod. At may mga kakaibang isda tayo na gusto ko ipakita sa inyo. Una sa lahat, meron tayo nito dito. Tingnan niyo tong hayop na to, tinatawag siyang triggerfish, pero kakaiba talaga. May mga parang polka dot siya na makikita niyo dyan, at yung balat nila parang may balute. Ang astig talaga. Naririnig niyo ba yan sa sibat ko? Para talagang liha na hinaluan ng balat ng buwaya. Malalaki at matutulis ang mga ngipin nito, parang labaha. Nung nahuli ko siya, kinagat pa niya yung kutsilyo ko. At ang dahilan kung bakit tinawag itong triggerfish ay dahil meron siyang parang gatilyo dyan. Kita nyo, parang gatilyo ng baril. Bang, bang, bang! Parang may lip gloss sila, kakaiba ang labi nila. Hindi ko pa ito natikman kahit kailan, kaya wala akong idea sa lasa nito. Ito ang squirrelfish, talaga silang kakaiba. Kung idaan ko ang daliri ko sa kaliskis niya sa ganung direksyon, tiyak may hiwa ang kamay ko. Makikita mo sa mukha nila, matutulis na parang talim. Pero kadalasan, masarap ang lasa ng ganitong pulang isda. Kaunti lang ang huli naming isda sa unang araw, pero may nakuha pa rin kami at mahalaga yon. Papasok kami sa may mga palumpong para mangolekta ng driftwood, pero manatili lang kayo dyan. Dahil sa tingin ko sa mga susunod na araw ay makakakita tayo ng mas matitinding hayop. Maghuhukay kami ng butas dito. Sige, kukunin natin lahat ng driftwood na to. Tingnan mo to. Perfecto! Lahat ito ay lumang palapa ng puno ng niyog. Pwede nating gamitin. Sige mga pare, ayos na ang apuyan. Marami tayong panggatong na ilalagay sa ilalim. May bagong paraan tayong gagamitin, kaya abangan nyo, pero sindihan muna natin ito. Tara na! Ayos! Nasindihan na natin dito, mga pare. Sige, simulan na natin itong kahoy. Nagsimula na mag-apoy. Woo! Oh, lahat kayo, ilagay na sa mga komento na yun na. Panatilihin natin ang apoy at ilagay ang mga puno ng niyog. Maging mabait kayo. Gagawa tayo ng isda sa kakaibang paraan. Nakita nyo, kinuha natin ito sa tabing dagat kanina, kaya puputulin na lang. Ayos na yan. Ang gagawin natin ay kukuha tayo ng piraso ng kahoy. Basang-basa itong isa. Ang gagawin ko ay tapalyan ko lang ito, parang ganito. Tapos, kukuha tayo ng isa sa mga isda natin. Itong maliit dito. Ipapasok natin ang lubid diretso sa bibig niya at palabas sa hasang niya. Ganyan lang. Tapos tatalyan lang natin ang maliit na buhol, ganyan lang. Ayos, handa na itong ilagay sa apoy. Isa ito sa pinaka-espesyal na paraan ng pagluluto. Kita nyo? Nailagay na natin ang isda sa isang piraso ng lubid at saka sa isang stick. Pwede natin itong paikliin kung gusto natin. Iikot lang natin ng ganito. Sige, ilagay na natin ang una. Ihahagis natin. Uy, mainit yan. Ilalagay natin dito. Ganyan lang. At hahayaan lang natin siyang dahan-dahang maluto dyan. Tingnan mo kung gaano kaganda yan. Umiikot pa siya sa apoy.
Tingnan mo yan, nandyan na ang isda natin sa ibabaw ng apoy. Ang astig niyan. Sige, hintayin nating maubos to. Sana kayanin ng mga tali. Medyo nasa apoy siya pero ayos lang dahil makapal ang kaliskis niya. Nailagay na ang isda sa lutuan. Ngayon, makikita nyo dahan-dahan na siyang... Ay, grabe, muntik na ako mausukan ng apoy. Dahan-dahan nang tumutulo doon. Ang dahilan lang kung bakit natin magagawa ang parang ito ay dahil maliit ang isda. Kung mas malaki ang isda, hindi ito maluluto ng buo. Nakatalito ng mataas, kaya kailangan nating hintayin maluto pababa. Malamang tatagal pa ito ng kaunti, tapos ayos na siya. Mga simpleng bagay lang talaga, pare. Parang isda na niluto sa apoy habang tanaw ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Ito ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito dito. Tapos na ang isda natin. Ilagay na lang dito sa bato. Ayos mga pare, may masarap tayong pagkain. Nawala ang isang isda. Tingnan mo, di ko masasabi na mukhang masarap ito. Una sa lahat, titikman muna natin ang maliit nating isda. Maliit na squirrel fish. Masarap talaga ang ganitong pulang isda, kaya aalisin natin ang kaliskis nito. Ay, mukhang masarap talaga ito. Tignan mo, puro puting laman. Kainin na natin ito. Ang lambot naman nito. Ang init nito. Himay-himay ang laman. Masarap ang lasa. Medyo malambot ang texture, parang natutunaw lang sa bibig mo. Meron tayong kakaibang isa ngayon. Hindi ko nga alam kung paano ko mabubuksan ang balat nito. Sa tingin ko, kailangan ko talagang gumamit ng itak para mabutas ang balat nito, mga pare. Yung balat niya parang may armor, parang balat ng buwaya. Tignan niyo to, yan ang balat niya. Oh. Talagang napuputol siya. Sige, subukan natin itong korne. Ang kakaiba talaga. Bumaba ka. Ang sama nun, pare, ang pait talaga. Ngayon, kailangan ko ng niyog. Tingnan mo yan, nandun mismo. Ang sagwa! Mga pare, ito na yata ang pinakamasamang pagkain sa unang araw. Ang pangit, kumain ng isda. Kahit masarap, halos walang laman ang isda na to. Sana bukas makakuha tayo ng mas maayos-ayos. Mukhang ganun ngayon. Mukhang niyog ang kakainin ko sa unang araw. Linisin niya talaga ang lasa ng isda sa bibig ko. Alam niyo naman, ayokong masayang ang isda kahit nang sama ng lasa. Kukuha tayo ng isa nito. Di ko alam kung gusto niya ngayon kaya iiwan na lang natin ang pagkain dito para sa kanya. Pwede lang siyang magpahinga at mag-relax dito. Sinubukan naming bigyan siya ng tubig mga kaibigan at binigyan siya ng pinakamagandang tsansang mabuhay. Pero mukhang unti-unti siyang bumubuti. Sa tingin ko may problema siya sa pakpak. Nagpapahinga lang siya sa tabing dagat. Sana gumaling siya. Medyo gumagalaw na siya ngayon at mas aktibo. Kaya baka bumabalik na sigla niya. Tingnan mo, gumagalaw na siya sa tabing dagat. Binubuka na rin niya ang pakpak para patuyuin. Sana kayanin niya. Kita-kits bukas sa ikalawang araw mga tol. Magandang umaga sa inyo, ikalawang araw na ngayon. Narito ang malaking lumang itak, tatawid tayo sa tide pool at manghuhuli. Hahanapin natin ang mga pinakawalang kapantay na hayop na makikita natin. Ang tinutukoy ko ay mga palos, pagi, pugita at alimango. Kung ano makita natin, yun ang kakainin natin ngayon mga tol. Kakaibang misyon, kakaibang lugar, at nagbibisikleta ako. Kita niyo naman, sobrang baba ng tubig ngayon, talagang umatras ang dagat. Hahanapin natin sa lahat ng sulok. Ibig ko sabihin, kahit sa ilalim ng bato o malalim na lugar, basta may hayop, pupuntahan natin. Sige, simulan na ang panguhuli. Mukhang wala masyadong nandito. Tara na. Sige mga pare, mukhang nakakita na tayo ng unang hayop natin. Tignan nyo to. Oo, ayan, tignan nyo dito. Parang kabibe ito at yan ay suso na maaring kainin. Ilalagay natin yan sa backpack, konti man, pwede na nating kainin. Na yan mga tol, dito sa Kapatagan, may mga kakaibang hayop. Marami sa kanila ay malamang na delikado, kaya hindi natin sila pwedeng kainin. Kailangang bantayan natin ang kinatatayuan natin. Tumatakbo tayong nakayapak ngayon, pero gagawin natin ang lahat para makahanap ng maraming makakain. Subukan nating pumunta sa malalaking bato sa labas. Baka may mas malalaking hayop doon.
Tara, tuloy tayo. Grabe mga pare, tingnan nyo itong starfish dito. Tingnan nyo kung paano siya gumalaw. Ang bilis niya. Ang astig. Ang ginagawa talaga ng mga to ay ginagamit nila ang maliliit nilang paa at inilalabas nila yon. Kinukuha nila lahat ng particle at gumagalaw sa tide pool. Doon din sila kumakain. Parang pugita ang kilos nila. Tingnan nyo, ang bilis nila. Hindi natin siya pwedeng kainin. Sobrang cute din niya, kaya ibabalik natin siya sa tide pools. Halos wala pa ako nakakain mula kahapon at mukhang ngayon ay magiging wild man naman ang araw na to. Ay, may nakita akong sobrang ganda sa unahan. Grabe, tingnan mo kung gaano ito kapansin-pansin. Napakagandang asul na starfish ito. Baday sila sa makukulay na bahura sa paligid. Itong mga ito, mabagal talaga silang gumalaw. Sige, ibabalik na natin siya. Ayos na siya. Hindi kayo maniniwala sa nakita ko. Nakuha natin ang water pistol, pare. Mini lang ito. O, tingnan mo, kasing laki lang ng akin itong maliit na ito. Pero sobrang pangit yang kainin. Hindi ko kakainin. Hindi. Mga pare, pag binabasa tayo ng ganyan, iyan ay paraan ng pagtatanggol sa sarili. Inilalabas nila ang bituka para pakawalan sila ng mga hayop. Ganon talaga sila nakakatakas, pinakawalang kapantay na paraan ng pagtatanggol sa sarili. Pero, hindi ko pa rin siya kakainin. Hindi talaga. Tara na at magpatuloy tayo. Sige, may isa tayong maliit pero delikado dito. Hindi ko alam kung may suso, pero talagang mapanganib to. Dahan-dahan lang ako dito mga pare kasi ito ay isang cone snail. Ang nasa loob nito ay isang maliit na suso na may parang tinik sa dulo ng katawan niya. At yon ay pwedeng lumabas at tumusok sa balat mo at pwede ka talagang mapatay nito. Kaya iiwasan ko ang maliit niyang tinik na lalabas doon. Ibabalik na natin siya. Ang sarap sa pakiramdam kapag naglalakad ka ng nakayapak dito at nakakakita ka ng mga ganito. Tingnan mo. Ibalik natin ito. Ito ang malalaking lumang bato. May nakatira kaya rito? Makikita mo ang isa. Sa tingin ko may nakuha tayo ron. Hindi natin mabubuhat ang malaking batong ito, pero may makukuha tayo sa ilalim nito. Nakuha na natin, tinan mo. Nakuha natin ang rock crab na ito. Tinan mo ang kulay niya, parang baliw ang itsura. Pero magiging pagkain natin yan mamaya. Kailangan natin siya. Maganda ang sipit niya, pwedeng kainin. Ilalagay natin sa timba. Ito ang una nating magandang nahanap. Tara. Sa palagay ko, habang nagpapatuloy tayo sa baybaying ito, mas magaganda ang hayop na makikita natin. Kaya tuloy lang. Mga pare, may nahanap tayong kakaiba rito. Tingnan nyo. Sisiguraduhin kong hindi ako lalapit sa kanya. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero parang tinik-tinik na uod yan. Ganito sila magtanggol sa sarili. Parang buhok ang itsura sa labas na halos nagiging parang bubog o pira-pirasong salamin. Kapag nahawakan mo yan, sobrang kati niyan at ilang araw bago mawala sa kamay mo. Hindi natin pwedeng kainin or gawin kahit ano dyan. Makikikita mo kapag hinawakan ko siya, magtataas siya ng tinik. Tingnan mo to. Kita mo nagtaas siya ng tinik at lahat ng mga tinik na yon ay talagang maglalabasan. Gusto kong makuhanan ng close-up ang itsura ng kutsilyo ko. Parang bubog ng salamin. Ibabalik na natin siya. Sige, nandito na tayo mismo sa gilid. Kita mo, nandun lang ang dagat. Ito ang magiging magandang pwesto para sana makahanap tayo ng magagandang bagay. Kakahalap ko lang ng isa sa pinakamahirap hanapin na hayop sa mundo. Ang tinatawag na plugger o tsinelas. May mga gasgas siya dyan. Pare, ilang lalaki kaya ang umangat-ngat ng tsinelas sa buhay? O, tapon mo na yan. Alisin mo na yung basura dito. Hindi dapat yan nandito sa baybaying ito. Nung sinabi kong kahit saan, ibig ko sabihin kahit saan talaga. Tama yan. Kailangan ko rin magpalamig. Woohoo! Nagising ako doon ha. Sige, tuloy lang tayo. Grabe mga pare, tingnan niyo to.
Maraming biyaya ang tide pool na ito. Siguradong nakatain talaga. Nakakuha ako ng malaking sea urchin. Sisiguraduhin kong hindi ako matutusok nito. Isa ito sa pinaka-exotic na hayop, pero may pagkain sa loob, kaya bubuksan natin. Sige, makikita nyo, naubos na natin yan. Itong dilaw na bagay dito ang kinakain. Nasa gonads niya. Subukan natin. Tumakbo ito papunta sa payder. Iba talagang lasa niya. Sea urchin? Hindi ko gusto. Mas bet ko pa yung sariwang isda. Malapit na talaga ako magalit na makita ko to. Hindi nyo alam ibig sabihin nun. Sa Australia, tinatawag namin yan na spitting the dummy. Ibig sabihin nun, parang nagtampo o nagwawala. Hindi ko rin alam kung naiintindihan niya talaga yon. Pero sige, kung ano man ang makita natin sa huling kalahating oras, yun na ang meron tayo mga tol. Tapos kailangan na nating pumasok at lutuin to. Pakiramdam ko talo na talaga ako ngayon, wala na ako lakas. Sige, tingnan natin kung anong mahahanap natin. Tara na! Tol, may nakita tayo sa taas, baka igat o ahas dagat. Kailangan itong tumawid sa mga bato. May igat dito sa tide pool. Sa tingin ko, ito na ang pwede nating kainin. Nagtatago lang siya dito, tingin ko kaya natin siyang mahuli gamit ang kutsilyo. Handa na ba kayo? Pupunta na tayo sa pagpatay. Isang hiwa lang ng talim, immobilize na siya. Sige, nakuha na natin siya. Oh, bumabalik siya dito sa ilalim. Ay, hindi! Hindi. Nasaan siya? Nakuha na namin siya. Nakuha na namin siya. Ay, hindi. Naku! Nakuha na natin siya mga pare. Meron tayong eel, pare! Ano? Mga pare, hindi pa ako nakakakain ng ganito dati at hindi ko naman talaga hinuhuli ang mga ito. Pero dito sa lugar na to, kailangan kong kunin kung ano man ang makita ko. Makita niya na tumatakbo siya sa tide pool at natamaan ko siya minsan doon, kaya hindi na siya gumalaw. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya mahawakan ay dahil marami talaga silang bakterya sa kanilang mga ngipin. Kaya kung makagat ako ng maliit niyang bibig, sigurado mag-i-infect yun at pwedeng magdulot ng matinding sakit. May nakuha tayong klase ng karne. Tingnan mo yan. Sige, kukunin natin ang ating itak pagkatapos ng panghuhuli na to. Mga pare, isa yan sa pinaka-exotic at wild na pagkaindagat na nakita ko. Wala akong alam sa lasa nito mamaya, pati kung gaano karami. Parang kain nilang meron dito pero kailangan ko kahit ano. Hindi pa ako kumain mula kahapon. Tara, tuloy tayo ha? Tear na. Ilagay na natin ang bag. Mukhang may nakuha tayong talaba. Oh! Tingnan mo. Ayan oh. Nakuha natin ang talaba. Ilagay na natin. Parang lasa ng kabibi. Sobrang sarap at sariwa. Baka nagtatanong kayo tungkol sa ibon kahapon mga tol. Nilagay namin siya sa bato pero pagising namin kanina, wala na siya. Baka gumaling siya at nakalipad o inatake ng ibang hayop. Baka mas malaking ibon yon. May mga unggoy din sa isla. Baka kinuha siya ng unggoy. Oh mga tol, nahanap ko na yung hayop na hinahanap natin buong araw. Nandito siya. Tingnan niyo to. Grabe, ang laki nito. Ang laki talaga. Tingnan niyan. Ay, patay na siya. Mukha siyang patay. Naku, may kumakain sa kanya. Anong kumakain sa kanya dyan? Hi guys. May mas malaki pa sa loob. Kailangan nating ilabas si kuya. Kinain niya ang alimango. Akala ko ayos na. May mas malaki pa pala sa loob. Mukhang kailangan kong ipasok doon ang kamay ko nang walang guwantes. Paulit-ulit niya akong sinusubukang kagatin doon. Tara na pare, sumiksik siya mismo sa pinakalikod. Tara na! Ay grabe, nalaglag ang sipit niya. Sumiksik siya sa pinakalikod doon. Pero kita nyo, yan ang mga sipit niya. May paso upang daliri ko ron.
Ang ginagawa talaga ng mga alimango na to ay inihuhulog nila ang kanilang mga uo, mga pare, at ito ay isang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Hindi ito makakasama sa kanila. Tutubo ulit ang mga iyon. Ayoko na siyang gambalain. Mayroon na tayong mga pangunahing kuko niya, kaya tiyak masarap ang pagkain. Dumudugo ang kamay ko ngayon. Punta na tayo sa dalampasigan. Nakuha na natin ang hayop na gusto nating ipangtapos. Panahon na para lutuin ito. Tara na! Meron tayong ilan sa pinakawalang katulad at pinaka-eksotikong mga hayop dito sa balde na ito. Ang gagawin natin ay magpapaliyab tayo ng apoy dito sa tabing dagat. Ito ang pagkain ko para sa ikalawang araw. Siguraduhing mailabas natin siya. Nakuha ko na siya. Lutuin na natin to, tara. May maliit tayong lutuan dito. Magiging masarap ito, lahat ng ito ay maluluto. Ilagay mo dito. Madaling magliyab ang magagaan na balat ng kahoy, kaya kumuha tayo ng marami. Ayos na. Panggatong! Ayos! Nawawala na agad ang liwanag. Golden hour na, kailangan na natin magluto. Sige, napapagana na natin ito ng dahan-dahan at steady lang. Uy, tino mo yung apoy para sa ikalawang araw. Ilalagay natin agad sa ibabaw ang seafood. Ang ganda, di ba? Apoy sa paglubog ng araw. Kumuha ako ng korales at ilalagay ko sa gilid. Dito ko lulutuin ang seafood natin sa ibabaw nito. Sana uminit ng maigi. Palilibutan natin ng apoy para uminit, tapos ilalagay na ang alimango. Pinatay ko na siya mga tol, kaya di na siya masasaktan. Ilalagay lang natin siya sa tabi ng apoy. Sunod, may igat tayo. Tingnan nyo kung gaano ka wild. Sige, ilalagay natin dyan. Wala akong alam sa lasa nito. Heto na ang mga kuko ng alimango. Ilalagay natin to. Ay nako, nahulog sila sa apoy. At sa huli mga pare, nandito ang mga shell ng turpid natin. Ilalagay din natin to. Hahayaan muna natin silang maluto ng kaunti. Grabe ang itsura nila bro. Sa mainit na batong to, ang astig nito. Bakit hindi ko pa nagawa ang ganitong paraan ng pagluluto? Ang lupit! Tingnan mo. Ngayon, gumagalaw pa ang igat natin. Nandito ang alimango, dahan-dahang niluluto. Ililipat lang natin siya. Ayos na ang paborito natin. Nandyan sa ilalim ang turpid shell. Miluluto sa mainit na bato. Ihay na ang seafood, luto na ang alimanggo natin at pula na ang kulay niya. Ilalagay ko ito dito. Tingnan mo ang igat natin. Grabe, wala talaga akong ideya kung anong lasa niyan. Kukunin natin ang turpid shell at isang sipit ng alimango na nakabaon dito. Aray, aray! Ang init nun. Sige, dalhin na natin ang mga lamang dagat natin sa tabing dagat. Ihain na natin, sige. Sa tingin ko, subukan muna natin ang sipit ng alimango. Ang lupit nito, tingnan mo. Sige, tingnan mo yung napakagandang laman. Tikman na natin. Grabe, hindi ako makapaniwala. Wow, parang maliit na mud crab ito. Wow. Ang sarap at tamis nun. Yung alimango, siyam sa 10 ang score. Sunod, punta tayo sa mas kakaibang hayop. Subukan natin ang turpid shell. Kung makakapasok ako dito, parang gawa ito sa diamante o kung ano man. Ano ba to? Grabe yun, bro. Tama, mukhang nakuha na natin siya. Tignan mo to. Tignan mo yung malaking slug na nakuha natin dyan. Sige, subukan natin yan. Sa totoo lang, hindi naman masama. Hindi kasing sarap ng alimango. Bibigyan ko ito ng 6 sa 10. Ito na ang pinakaiba sa lahat. Tingnan mo, igat ito. Grabe, hindi pa ako nakakakain ng ganito noon. Wala akong ideya kung ano ang aasahan mga tol. Kaya subukan na natin. Wow, ang kakaiba ng lasa nito. May parang inusok ang lasa ito. Sa totoo lang, masarap siya. Kaso, konti lang talaga ang laman nito. Masarap talagang lasa. Tapos na ang araw dalawa natin
at may nakita tayong ilan sa pinakakakaibang mga hayop. Tatanggalin ko lahat ng kaya sa igat na to. Magkikita tayo bukas para sa araw 3. Mas magiging wild pa bukas dahil pupunta tayo sa Deep Blue Ocean. Kita-kits tayo doon. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Araw 3 na ngayon at nandito tayo sa napakagandang isla na ito. Grabe tol, sobrang pagod na pagod ako ngayon umaga. Nakita niyo naman kahapon. Ang nakakain ko lang ay maliit na igat, ilang kabibe at alimango. At halos wala nang laman ng katawan ko ngayon. Kaya iisa lang ang kailangan natin para sa 3 araw. Alam nyo na kung ano yun. Nandito na ang Quick Revive Jungle Juice natin. Panahon na para buksan to at inumin. Ito ang magbibigay ng energy na kailangan natin. Inumin na natin. Handa ka na? May quick revive na tayo. Sakay na sa bangka, simulan na nating tuklasin ang isla. Kailangan nating maghanap ng malaking isda at magluto ng matindi para matapos ang hamon. Tara na, baby! Woohoo! Sige, parang Gatorade na asul ang tubig dito. Iiwan natin siya sa likod ng isla. Simulan na nating mag-explore at sana mga tol, makahanap tayo ng kakaibang karne ngayon. Ako at kayo mga tol, mga islang walang tao, kristal na malinaw na tubig. Ito ang dahilan kung bakit natin to ginagawa, pare. Ayos mga tol, nandito na tayo sa Deep Blue Ocean. Gagamitin natin tong gamit at dala ang malaking spear gun. Sana gamitin natin ito pang pabagsak na mababangis na hayop. Talo na tayo sa tubig tol, malalim at asul. Tingnan natin anong meron doon.
Mga tol, isa yon sa pinakamatinding dive na naranasan ko. Kung gusto mo nakakaiba, meron tayo. Tignan mo. Dambuhalang moray eel ito. Tignan mo, tiyak higit 1 metro ang haba. Nakita nyo, nang barilin ko siya, agad siyang nawala ng malay. Yan mismo ang gusto natin. Pira patay. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Para itong dambuhalang python sa dagat. Tinan mo ang kulay nito. Grabe, siguro isa ito sa pinakamatinding hayop na nabaril ko sa buong buhay ko. Ilalagay natin ito sa timba dito. Dito sa mga isla, mga pare, wala talagang nasasayang na kahit ano. Kukuha tayo ng parte nito at ipakakain sa mga taga-barangay. Siguradong magugustuhan nila. Sobrang gustong-gusto talaga nila kumain ng mga moray eel na ito. Hindi ko pa talaga natikman ito kahit kailan sa buong buhay ko, mga pare. Kaya ngayon, ang unang beses na matitikman ko ang isa sa mga ito. Ito talaga ang punto nito, mga pare. Pagsubok ng mga bagong uri at pagbabahagi nito sa mga lokal. Pare, isa yan sa pinakamatinding hayop na nakita ko. Sige mga pare, narito ang dambuhalang moray eel. Susuriin natin ito ng mas malapitan. Isa ito sa pinaka-eksotiko at kakaibang hayop na nahuli ko. Para siyang sawa ng dagat. Mga pare, ito na yata ang pinakamatinding ngipin at bibig na nakita ko sa buhay ko. Ngayon, may mga ngipin silang nakaharap pa atras, kaya kapit na kapit sa biktima. Pagkatapos, umiikot sila at doon napuputol ang biktima. Siguro isang piraso ng karne, kaya nitong tanggalin ang kamay ko. Ganun ito kabangis. May bakterya sila sa ngipin na madaling makahawa, mga kaibigan. Tingnan natin ang patoy ng hayop na ito. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ito. Tingnan mo mga kulay na yan. Yan ang dahilan kaya siya nakapagbabalat kayo sa bahura. Ang mga tuldok-tuldok na parang krino, fluorescent na kulay, kayumanggi, itim at halos parang bato ay nagbabalat kayo sa mga bato. Kapag may dumaan na isda, dahan-dahan silang lalabas, aagawin at kadalasang babalik agad. Kukuha lang sila ng kaunti. Hindi ko alam paano sisimulan pero gagawin ko na lang. Siguro kailangan ko ng maliit na talim para mapasok ito. Dadaan lang ako sa tiyan ng isda. Tingnan natin kung anong kinain niya. Medyo walang laman ang tiyan niya, halos wala siyang kinain. Kukuha lang tayo ng kaunting karne mula sa kanya, dito sa buntot, at ito ang magiging pagkain natin. Tingnan natin kung anong itsura ng karne na ito. Para madulas siya, halos parang taba ang pakiramdam. Mga 1 milimetro siguro ang kapal ng balat. Tingnan mo. Kagagaling lang natin magtanggal ng piraso sa moray eel na ito. Ito na siguro ang pinakaibang karne na nakita ko galing pa sa halimaw na ito. Nakuha na natin ang karne, ilalagay sa timba at ibibigay kay kapitan. Siguradong magugustuhan niya ito. Wala akong ideya kung anong lasa nito pero subukan na rin natin. Kara na. Kukuha tayo ng ilang bunot ng niyog. Mag-uusok ang mga ito. Peng Cindy. Mga pare, para mamamatay na ako, wala na ako lakas. 2 araw na puro basura ang nakakain ko. At ngayong huling araw, isang malaking hiwa ng igat ang nakuha natin. Sabihin na lang natin na hindi na siguro mas lalala pa kaysa sa mga pagkain na nakain ko nitong mga nakaraang araw. Sige, gagawa ko ng patungan para sa igat natin kaya puputulin ko ito. Perfecto. Like that. May hiwa tayong moray eel na ilalagay diretso sa apoy. Ay grabe pare, isa ito sa pinaka-wild at pinaka-exotic na hayop, mga tol. May itawid natin sa huling araw. Look at that. Oh! Meron tayong flame-grilled igat. Sana hindi magliyab ang mga gilid ng patungan natin. Palubog na ang araw sa Abutano matapos na naman ang isang nakakabaliw na araw, hinihintay maluto ang igat natin, mga tol. Espesyal ang makahuli ng pagkain sa mga isla.
lalo na ang igat, at may bahagi ito sa komunidad. Mahalaga ito para sa kanila, at ito ang importante. Apoy sa tabing dagat, ako at kayo, mga tol. Woohoo! Ngayon, nilalasap natin ang isang dambuhalang moray eel. Walang gumagawa nito gaya natin, baby. Tara! Sige, handa na ang ating pagkain. Dumating na ang oras. Sa wakas, may karne na tayo. Tingnan mo, igat natin dito. Sige, hihiwa-hiwain na natin ito. Kukuha tayo ng piraso ng karne. Tingnan mo, parang may taba na parang baboy. Ayun, isang piraso ng igat na moray. Isa ito sa pinakamatinding hamon na naranasan ko. Sige, lunukin na natin yan. Sobrang taba nito, halos parang baboy, parang grabe talaga. Grabe, pero ang sarap talaga ng lasa. Wow, sino mag-aakala na masarap pala ang moray eel? Sobrang taba, mas mataba pa sa isda, pero titikman ko pa rin ang karne. Siguradong 100%. Ito lang ang pagkain namin sa loob ng 3 araw, mga tol. Isa ito sa pinakamahirap na hamon na naranasan namin. Kung nagustuhan ninyo, paki-like at subscribe. Marami pang videos dito. Kita tayo sa susunod na video. Salamat! Shoo!